Magandang araw mga bata, ako si Teacher Tess at ako ay magiging guro ngayong araw. Bago tayo tumungo sa ating aralin, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas at mga mag-aaral na ito upang sipagan at gawin nila ang lahat para sa kanilang pag-aaral tungo sa kanilang tagumpay sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago umupo, tingnan muna ang ilalim ng iyong upuan kung mayroon ba itong mga butil ng dumi. Bago tayo tumungo sa ating aralin, narito ang mga kailangan mong gawin habang nasa loob ng paaralan. Una, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangalawa, makinig ng mabuti sa klase. Pangatlo, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. At ang panghuli, magbigay ng respeto sa guro at sa mga klase. Naiintindihan po ba mga bata? Magaling! Bago tayo tumungo sa ating aralin, mayroon akong ipapakitang mga larawan. Una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Ano ang napansin nyo sa mga larawan? Yes? J? Tama! Ito ay may mga hayop. Sino-sino naman ang mga tauhan dito? Dito sa larawan na ito, sino kaya ang tauhan? Yes? Kate? Tama! Ito ay si Pagong. Sa palagay nyo, anong uri ng panitikan ito? Mayroon bang ideya kung anong uri ng panitikan ito? Ayan, dahil hindi natin malaman, tumungo tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay pinamagatang pabula. Bago tayo tumungo sa ating aralin, narito ang mga layunin na kailangan nyong gawin habang at pagtapos ng ating aralin. Una, natutukoy at nauunawaan ng bawat mag-aaral ang kahulugan ng pabula. Pangalawa, nabibigyang halaga ang nabasang pabula sa pamamagitan ng pagtukoy ng aral sa nabasang teksto. At pangatlo, nakakagawa ng salaysay tungkol sa mahalagang aral na nakuha sa binasang pabula. Ayan, dahil nalaman na natin ang ating layunin, tumungo na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay may pamagat na pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng hayop o kaya mga bagay na walang buhay bilang tauhan kung saan kumikilos at nagsasalita na parang tao. Ano nga po ulit ang pabula? Tama! Ito ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng hayop o kaya mga bagay na walang buhay bilang tauhan. Ang pabula daw ay merong elemento at ito ay merong 4 na elemento. Ilan nga po ang elemento ng pabula? Tama, ito po ay 4. Una, ito ay ang pamagat. Ano nga po ulit ang unang elemento ng pabula? Tama, ito ay pamagat. Ang pamagat daw ay ito'y tumutukoy sa pamagat ng kwento. Pangalawa, tauhan. Ano nga po ulit ang pangalawang elemento? Tama, ito ay tauhan. Ang tauhan naman daw
ito ay tumutukoy sa mga hayop na gumaganap sa kwento. Pangatlo, banghay. Ito ay ang pasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. At ang panghuli, ito ay ang aral ng kwento. Ano nga po ulit ang panghuling elemento? Tama, ito ay aral ng kwento. Ang aral ng kwento, ito daw ang mga magagandang aral na ating mapupulot sa pagbasa ng isang pamula. Meron ako ditong isang halimbawa ng pamula. Handa na bang makinig, mga bata? Magaling! Ang pabulang ito ay pinamagatang si Langgam at si Tipaklong. Si Langgam at si Tipaklong. Isang araw, maganda ang sikat ng araw, abalang-abala ang lahat, lalo na si Langgam. Sa kabilang banda, may isang Tipaklong na masayang naglalaro. Siya ay paawit-awit pa. Patalon-talon ito sa damuhan. Ilang sandali pa ay nakita niya si Langgam na dadaan at may bitbit na pagkain. Ito ay isang butil ng bigas. Kaibigan, bakit lagi ka gawa ng gawa? Ang ganda ng panahon. Halika at tayo ay maglaro. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ang sambit ng Tipaklong kay Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit ako ay abala sa paghahakot ng pagkain. Marami-rami pa ito. Kailangan ko itong gawin para kapag dumating ang tag-ulan, ay di ako magugutom at may sapat akong pagkain. Ang sagot naman ni Langgam. Nagpatuloy si Langgam sa paghahakot ng mga iba't ibang pagkain. Iniipon niya ito. Hakot dito, hakot doon. Kahit pagod na siya ay hindi siya tumitigil. Habang si Tipaklong naman ay nagpatuloy sa ginagawa niya. Pakanta-kanta pa rin ito. Nagsasaya habang abala ang lahat. Masaya siya sa ginagawa niya. Hindi niya iniisip ang darating na taggutom. Lumipas ang mga araw, ganon pa rin ang ginagawa ni Langgam. Ipon ng ipon ng pagkain, hindi rin nagbago si Tipaklong. Palaro-laro ito sa damuhan. Lundag ng lundag, sayaw ng sayaw, hindi niya pinapakinggan si Langgam. Ilang buwan pa ang nakalipas at dumating din ang tag-ulan. Malakas ang hangin. Malakas ang ulan, kidlat at kulog. Maraming nasirang halaman at puno. Inanod ito ng baha. Mataas na ang tubig. Walang mahanap na pagkain sa paligid. Ang bahay ni Tipaklong na halaman ay nasira. Wala siyang mapuntahan at malamig pa naman. Naisip niya agad ang kanyang kaibigan na si Langgam. Dali-dali itong kumatok sa pinto ng bahay nito. Kaibigang Langgam, papasukin mo ako. Ako ay gutom na at walang masisilungan. Napakalakas ng ulan. Pagmamakaawa ni Tipaklong. Agad na binuksan ni Langgam ang pinto. Pinapasok niya si Tipaklong sa bahay niya. Halika, kaibigan, pumasok ka at kumain, ang sabi ng mabait na Langgam. Salamat, kaibigan, pasensya ka na sa abala, hiyang-hiya na sagot ni Tipaklong. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangan kumipon ng pagkain kapag maganda ang sikat ng araw. At pagdating ng tag-ulan ay may kakainin ako. Ang pagsasamo ni Tipaklong kay Langgam. Ngumiti na lamang si Langgam. Mula noon ay nag-ipon na ng pagkain si Tipaklong kagaya ni Langgam. Wala siyang inaksayang panahon para may kakainin siya pagdating ng tag-ulan. Tinularan niya ang kaibigan niyang si Langgam. At doon nagtatapos ang kwentong pabula na pinamagatang si Langgam at si Tipaklong. Nakinig ba ang lahat sa aking kwento? Magaling! Dahil dyan, mayroon akong tanong para sa inyo. Ano ang aral na makukuha sa kwentong binasa na may pamagat na si Langgam at si Tipaklong? Yes, Jay?
Tama, ito ay ang magsumikap at magplano para sa hinaharap. Pangalawang tanong, kailangan ba natin itong gawin sa totoong buhay? Yes, Kate? Tama. Opo, kailangan po natin itong gawin. Pangatlong tanong, paano ito nakakatulong sa iyong buhay? Yes, Mark? Tama. Ito ay nakakatulong upang matiyak ang pagtatagumpay sa hinaharap. Ayan, ang gagaling. Dahil kayo ay magaling sumagot, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Bago tayo tumungo sa ating panggatang gawain, ano nga po ulit ang pabula? Yes, Jane, maaari niyo po ba basahin? Ang pabula daw ay tama, magaling. Ang pabula daw ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng hayop o kaya mga bagay na walang buhay bilang tauhan kung saan kumikilos at nagsasalita na parang tao. Ilan daw ang elemento ng pabula? Yes, Jay? Tama, ito daw ay may 4 na elemento ng pabula. At ito ay ang mga pamagat, tauhan, baghay, at aral ng kwento. Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang panuto. Gumawa ng simpleng salaysay tungkol sa mahalagang aral na nakuha sa binasang pabula at isulat ito sa isang malinis na papel. At maaari na kayong magsimula sa inyong pangkatang gawain. Tapos na ba ang lahat? Maaari ninyong ipasa sa unahan. Magaling! At ito naman ay isang individual na gawain. Ayan, gawain. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari nyo itong isulat sa isang malinis na papel. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Pwede nyo na ipasa sa unahan. Ayan, magagaling! At dahil dyan, para naman sa inyong takdang aralin, maaari bang sabayan si teacher upang magbasa ng inyong takdang aralin? Magaling! Basahin natin ang sabay-sabay. Takdang aralin. Panuto. Magbasa ng isang halimbawa ng pabula na gustong-gusto mo. Suriin ang mga elemento ng pabula at ipaliwanag ang aral ng kwentong binasa. Naintindihan ba mga bata? Magaling! At dyan nagtatapos ang ating aralin. Bago tayo umalis ng paaralan, panatilihing malinis ang ating mga paligid. O kung ano naman makikita nyo dyan sa baba na mga dumi. At pagkatapos ay pwede na kayong umalis. Yan lamang at maraming salamat.